Mas madali lang palang gawin kapag pabilog ang ginawa natin at hindi mo na rin kailangan pang gumamit dito ng foil. At mapapadali lang din siyang lutuin dahil hindi na natin siya i-steam. Pwedeng-pwede rin itong pambaon ng ating mga chikiting lalo na yung mga pumapasok sa school. Sigurado akong magugustuhan nila ito at pwedeng-pwede nyo rin itong pagkakitaan. Tara, umpisa na natin. Meron ako ditong kalahating kilong giniling na manok. Maglalagay lang tayo dito ng 1 teaspoon magic sarap, pwede rin na asin, 1 teaspoon durog na paminta, 1 teaspoon paprika, optional lang naman, at 1 teaspoon garlic powder. Halu-haluin lang natin ito hanggang mag-well combine na yung ating mga ingredients. Then maglalagay lang tayo dito ng ham. Bali 5 piraso lang pala itong hiniwa ko. Ito nga pala yung ginamit ko, yung cooked ham na. Then 2 tablespoon ng all-purpose flour. Maglalagay din tayo dito ng 1 pirasong itlog at 5 pirasong calamansi juice. Para maganda yung pagkakahalo natin, gagamit lang tayo dito ng kamay. Maglagay na lang tayo dito ng plastic gloves. At kapag ganito na yung consistency niya, ibig sabihin ay pwede na ito. Sa cheese naman ay gagamit lang ako dito ng Magnolia Quick Melt Cheese. Then mag-i-scoop lang ako dito ng 1/8 cup. Pwede nyo namang liitan yung sukat para mas marami kayong magawa, pero sa akin ay okay na ito. Kasi konti lang naman kaming kakain. Yan, mag-form lang tayo ng pabilog, then i-flatten lang natin, then ilagay natin sa loob yung pinaka-cheese niya. Then form lang natin siya ulit ng pabilog. Para naman sa ating final coating ay gagamit tayo dito ng breadcrumbs. O diba mga mare, ganyan lang kadali gumawa ng cordon bleu balls. Mapapadali talaga ang pagluluto mo dito. Nasa 17 piraso lahat yung nagawa ko. Ayan, pwede na natin siyang iprito. Make sure po na mainit na yung inyong mantika bago nyo ilagay. Tuin lang natin ito sa katamtamang apoy. Para hindi po siya madurog, maya't maya po ay baliktarin ninyo para hindi po mabigla ng init yung ilalim niya. Nasa 7 to 8 minutes ko lang pala ito niluto. Mas maganda talaga kapag deep fry siya. Medyo kinulang nga lang yung mantika ko dito. Ayan, pag medyo light brown na siya, pwede na natin siyang hanguin. Gamit lang tayo ng strainer para matanggal yung excess oil niya. Bale, nasa 7 to 8 minutes ko lang pala ito niluto mga mare. At syempre, mas lalong sasarap ito kapag meron tayong sausawan. Kaserola, maglalagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng butter. Tunawin lang natin ito. At kapag natunaw na, pwede na nating isunod yung ating 2 tablespoon na all-purpose flour. Haluin lang natin hanggang mag-well combine silang dalawa. At kapag ganito na yung itsura niya, pwede na nating ibuhos yung ating evap milk. Paunti-unti lang yung paglagay nyo dito habang siya ay hinahalo. Bali, nasa 1 cup pala ng evap milk yung nagamit ko. Pwede rin namang fresh milk ang gamitin nyo dito. Ayan, may natira pa akong quick melt cheese, kaya ito na lang ihahalo ko. Tunawin lang natin ito. Kailangan po yung apoy ninyo dito ay mahina na para hindi masunog yung ilalim ng ating niluluto. Maglalagay din ako dito ng 1/2 teaspoon ng garlic powder, 1/2 teaspoon ground pepper, at basil leaves. Ito ay optional lang naman. Kung wala ay okay lang din. Kung natatabangan kayo, pwede kayong mag-add dito ng konting asin. Naglagay din pala ako dito ng konting asin. Kapag ganito na yung texture niya, ibig sabihin ay okay na ito. 10 piraso lang pala yung prinito ko dito. Nilagay ko muna sa freezer yung iba para sa susunod ay meron na naman kaming kakainin. Tikman na natin ang ating cheesy and easy chicken cordon bleu balls. Nako mga me, try nyo na rin to. Sobrang sarap niya. Tignan nyo naman yung cheese niya o nagme-melt pa. Ang sarap papakin. Tapos isasawsaw pa natin sa masarap na sauce na ginawa natin. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. Shout out nga pala kay Ma'am Ella Duero from Davao del Norte, kay Nita Gupa from Borongan City, Meli Manalo from Oriental Mindoro, kay Ma'am Yoli Pagkaliwangan from San Antonio, Quezon, kay Ma'am Elvira Traya from Nueva Ecija, Tiamson Lisa from Sorsogon. Maraming salamat po sa panonood. Bye! Hanggang sa susunod po. Sana hindi kayo magsawa. God bless!